Okay, tara. Ating sisirin ng isang aklat sa Biblia na alam mo parang isinulat para sa atin ngayon. Ito ang aklat ng mga taga-Galasya. At sa unang kabanata pa lang, matutuklasan natin ang pundasyon ng tunay na kalayaan sa ating pananampalataya. Simulan natin sa isang napakatotoong tanong. Naranasan mo na ba to? Yung parang pagod na pagod ka na sa pagiging Kristiyano? Lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Yung pressure na maging sapat na mabuti, nakaka-drain. Itong pakiramdam na to, yung pagka-burnout sa faith, yan yung tinatawag nating bitag ng pagpapakitang gilas. Isa itong laro na hindi natin mapapanalunan at madalas hindi natin namamalayan na trap na pala tayo. Paano ba to nangyayari sa buhay natin? Well, isipin mo na lang yung mga panata natin o yung constant na takot sa hiya, di ba? Yung ayaw nating mapahiya sa harap ng mga ka-church natin. Dahil dyan, minsan yung faith natin nagiging performance art. Parang kailangan mong umattend ng lahat, as in lahat ng church events, o pag nakamiss ka ng isang quiet time, feeling mo ay bad Christian na ako. Ginagawa natin yung mga bagay-bagay hindi na dahil sa love, kundi para lang ma-please si God at yung mga tao sa paligid natin. Nakakapagod, no? Sa isang sitwasyong halos kapareho nito, doon sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At yung tono niya sa simula, hindi yung malumanay na kumusta kayo, hindi. Agad-agad, mararamdaman mo yung urgency. Para siyang isang doktor na kailangan mag-intervene bago pa lumala ang lahat. Grabe! Namamangha ako, sabi ni Pablo. Parang sinasabi niya, anong nangyari sa inyo? Hindi ako makapaniwala. Gulat na gulat siya kung paanong ang bilis-bilis nilang tinalikuran yung libreng regalo ng biyaya para sa isang ebanghelyong gawa-gawa lang ng tao, isang ebanghelyo na puro patakaran at performance. At dito, nilinaw niya ng todo. Yung tinatawag nilang ibang ebanghelyo ay hindi lang basta ibang version. Hindi. Isa itong peke. Isang counterfeit. At anumang ebanghelyo na hindi nakasentro sa biyaya ni Kristo ay hindi ebanghelyo, kundi isang daan pabalik sa pagkaalipin. So anong panlaban ni Pablo sa mga maling turo na to? Simple lang, itinuro niya kung saan talaga nanggaling yung mensahe niya. At ito ang pinaka-crucial na punto sa lahat. At ito yung game changer mga kapatid. Dito nakasalalay yung security ng faith natin. Kasi isipin mo, hindi pala to galing sa kung anong tradisyon lang o sa opinyon ng kung sinong pastor o leader. Hindi, galing to sa direktang revelasyon. Pahayag mula mismo kay Hesukristo. Wow! Yun yung pundasyon natin. Tingnan mo yung kwento niya. Patunay ito sa sinasabi niya. Hindi niya natutunan ng ebanghelyo sa isang classroom kasama ang ibang apostol. Hindi. Tinanggap niya to, diretso kay Jesus. Umalis siya para magnilay-nilay kasama ang Diyos at ipinangaral niya ito sa loob ng maraming taon bago pa man siya bumalik sa Jerusalem para makipag-usap sa iba. Ang source niya, diretso sa langit. At dahil yung ebanghelyo ay galing sa Diyos at hindi sa tao, binabago nito ang lahat, lalo na yung cultural pressure ng hiya. Binabago nito kung para kanino tayo nagpe-perform. Ito yung tanong na bumabasag sa lahat. Para kanino ka ba nabubuhay? Para sa palakpak ng tao o para sa Diyos? Kasi sabi ni Pablo, hindi pwedeng pareho. Kung ang goal mo pa rin ay i-please ang mga tao, hindi ka pwedeng maging tunay na lingkod ni Kristo. At ang good news, yung approval ng Diyos nasa iyo na dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi mo na kailangang i-earn. Okay, tingnan niyo tong comparison na to. Dito talaga nagiging malinaw lahat eh. Sa isang side, yung ebanghelyo na gawa-gawa lang ng tao. Ang motivation? Takot, hiya. Ang resulta? Pagod, pagkaalipin, burnout. Sa kabila naman, yung tunay na ebanghelyo galing sa Diyos. Ang motivation? Pag-ibig at yung malalim nating utang na loob. At ang resulta? Tunay na kalayaan at katiyakan. Ang laking pagkakaiba, no? So kung ang ebanghelyo pala ay nagdudulot mang kalayaan, ang tanong ngayon ay, anong itsura niyan sa araw-araw na buhay? Paano ba nating isa sa buhay itong radikal na kalayaan na to? Ganito ang itsura niya. Ang identity mo hindi na nakabase sa performance mo, kundi kay Kristo. Sigurado ka nang tanggap ka, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa biyaya niya. At dahil dyan, hindi ka naalipin sa mga rules, anak ka na ng Diyos. At yung paglilingkod mo, hindi na yan dahil sa takot. Naglilingkod ka dahil sa sobrang pasasalamat. Yun yung pagbabago mula sa susunod ako para matanggap, patungo sa susunod ako kasi tanggap na ako. Kaya sa pagtatapos natin, iwan ko sa inyo ang tanong na ito para pagnilayan.
Sino o ano ba talagang sinusubukan mong i-please araw-araw? Ito yung challenge para sa atin. Piliin nating humakbang palayo sa performance trap at yakapin ang radikal na kalayaan ng isang ebanghelyong hindi galing sa tao kundi galing mismo sa Diyos.